Exodo Kabanata 34. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tumapyas ka ng dalawang batong tulad nung una at isusulat ko roon ang mga nasa tapyas na batong binasag mo. Bukas gumayak ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsasama kahit sino. Walang pupunta isa man sa bundok ni isang tupa o baka ay huwag mahayaang manginain doon." Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng dalawang bato at dinala ang mga ito kaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit sa kanya ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Ako si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, kasuwayan at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang parurusahan ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi." At mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh at sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan niyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Sinabi ni Yahweh, "Makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel sa harapan nila. Lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang mga iniutos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Kananeo, Heteo, Perizeo, Hibita at mga Jebuseo. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga daratnan ninyo roon sapagkat iyon ang magiging patibong na ikapapahamak ninyo. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar, durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay ang mapadibog kong Diyos. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Baka mahikayat nila kayo kumain ng mga handog sa kanilang Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong hayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng babaeng taga roon. Baka mahikayat sila sa mga ito at maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal at sasamba sa mga ito. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang buwan sapagkat iyon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang leeg. Tutubusin din ninyo ang tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ika-7 araw kayo'y magpapahinga. Maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o ng pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo. Ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tolda tuwing matatapos ang taon. 3 beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kaya napalayas ko na ang mga taong daratnan ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain. Wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Huwag ninyong sasambahin ang tinapay na may pampaalsa, ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Paskwa. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong pinakamainam na unang ani ng inyong bukirin. Huwag kayong mag-aalaga ng tuba o batang kambing sa gatas ng sarili ninyong ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, "Isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang mga tuntunin ng pagkikipagtipan ko sa iyo at sa Israel." Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh. Hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan ang 10 utos. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi nila namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang muka. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natatakot silang lumapit. Ngunit tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moises ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moises ang kanyang muka. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang muka. Pagka labas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang inuutos ni Yahweh at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang muka. Kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh.
Exodo Kabanata 35. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, ito ang iniuutos sa inyo ni Yahweh. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na iyon. Sa araw ng pamamahinga, huwag kayong magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong tahanan. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, ito ang iniutos ni Yahweh. Maghandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari ninyong ihandog, ginto, pilak at tanso, lanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula. Gayon din ng pinong sinulid na lino at balahibo ng kambing, balat na lalaking tupa na kinulayan ng pula. Mainam na balat at kahoy na akasya, langis para sa ilawan, pabangong panghalo sa langis na pampahid at sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mamamahaling alahas na palamuti sa ephod at sa pectoral ng pinakapunong pari. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang pagawin ng tabernakulo, ng tolda at ng mga tabing nito, ang mga kawit ng mga patayo at pahalang na balangkas, ng mga tungkod at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kaban ng tipan at ng mga pasanan nito, gayon din ang luklukan ng awa sa tabing at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan at ng kagamitan nito at ng mga ilaw at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng insenso, pati na ang mga pasanan nito, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ng kurtinang ilalagay sa pintuan ng tabernakulo, ng altar na susunugan ng mga handog, ng parilyang tanso, ng mga pasanan at ng mga kagamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. Sila rin ang gagawa ng mga tabing ng bulwagan, ng mga tukod na pagkakapitan at ng mga patungan na tukod, pati na kortina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos, ng mga lubid na gagamitin sa tabernakulo at sa mga tabing ng mamahaling kasuotan ng mga pari na gaganapin pagpasok nila sa dakong banal, ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang mga pari. Ang mga Israelita ay nagbalikan na sa kanilang tolda. Lahat ng nais tumulong ay naghandog kay Yahweh ng inaakala nilang magagamit sa paggawa ng toldang tipanan. Ng mga kagamitan sa pagsamba at ng mga kasuotan ng mga pari, babae at lalaki ay naghandog. May nagdala ng pulseras, hikaw, singsing, kwintas at iba pang alahas na ginto. Dinala ng bawat isa ang kanyang alahas na ginto at inihandog kay Yahweh. May naghandog din ng lanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula, ng telang lino, telang yari sa balahibo ng kambing, pinapulang balat ng mga tupa at balat ng kambing. Ang iba naman ay naghandog ng pilak o tansong kagamitan at ng kahoy na akasya para sa tabernakulo. Ang mga babae namang marunong sa pagsisinulid ay gumawa ng sinulid na lanang asul, kulay ubi at kulay pula, gayon din ng pinong lino at ito ang kanilang ipinagkaloob. May gumawa rin ng sinulid mula sa balahibo ng kambing. Ang mga pinuno ay naghandog ng kornalina, mga alahas na ipapalamuti sa ephod at sa pectoral na pinakapunong pari. May nagdala naman ng langis para sa ilawan, ng pabangong ihahalo sa langis na pantalaga at sa insenso. Lahat ng Israelita, lalaki at babae ay handang tumulong, ay nagdala ng handog kay Yahweh para sa ipinapagawa niya kay Moises. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ni Yahweh si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Huda. Siya ay pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kakayahang, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng mga gawaing pansining. Ginawa niya ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng malalaking bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Siya at si Aholiab, anak ni Ahisamak na mula sa lipi ng Dan, ay binibigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila ay binigyan niya ng pambihirang kakayahang gumawa ng gawain ng mga dalubhasang manguukit, taga-disenyo, pangkaraniwang manghahabi at ng manghahabi ng lanang asul, kulay ube, pula at ng pinong lino. Kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain. Exodo Kabanata 36. Si Bezalel, si Aholiab at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa santuaryo ayon sa sinabi ni Yahweh. Tinawag ni Moises sina Bezalel, Aholiab at lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at lahat ng nais tumulong at pinagsimula ng magtrabaho. Binigyan niya ang ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing santuaryo. Patuloy pa rin sa
paghahandog ang mga Israelita tuwing umaga. Kaya nagpunta kay Moises ang mga manggagawa, sabi nila. Napakarami na po nang ibinigay ng mga tao, ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. Kaya inutos ni Moises, huwag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gagawing santuaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. Gayunman, sumobra pa rin ang mga handog na naroon. Lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa ng toldang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong kurtina na hinabi sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ubi at pula na may burdang larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 na metro at 2 metro naman ang lapad. Ang mga ito ay pinagkabit-kabit nila ng tigli-5. Gumawa sila ng silo na yari sa taling asul at ikinabit sa gilid ng bawat piraso. Tigli-50 silo bawat isa. Gumawa sila ng 50 kawit na ginto at sa pamamagitan nito'y pinagkabit ang 2 piraso. Kaya ang 10 pirasong damit na ginamit sa tabernakulo ay parang isang piraso lamang. Pagkatapos gumawa sila ng isang pirasong kurtina na gawa sa balahibo ng kambing upang gawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito'y 13 metro ang haba at 2 metro ang lapad. Pinagkabit-kabit nila ang 5 piraso, gayon din ang 6 na natira. Kinabitan nila ng tigli 50 silo ang gilid ng bawat piraso. Pagkatapos gumawa sila ng 50 kawit na tanso sa pamagitan nito, pinagkabit nila ang 2 piraso para maging isa lamang. Tinakpan nila ito ng pinapulang balat ng tupa na pinatungan pa ng balat ng kambing. Gumawa rin sila ng patayong haligi gawa sa akasya para sa tabernakulo. Bawat haligi ay 4 na metro ang haba at 0.7 na metro naman ang lapad. Bawat haligi ay nilagyan nila ng mitsa para sa pagdurugtong. 20 haligi ang ginawa nila para sa gawing timog at 4 na patungang pilak na may suotan ng mitsa. 20 rin ang ginawa nilang haligi sa gawing hilaga at 4 na patungang pilak din. Dalawa sa bawat haligi. Para sa likod, sa gawing kanluran ay 6 na haligi at 2 naman para sa mga sulok. Ang mga haligi sa magkabilang sulok ay magkadikit mula sa ibaba hanggang itaas sa may unang argolya. Sa makatuwid, 8 ang haliging ginamit, isa sa likod at sa tigalawang patungang pilak ang bawat isa. Gumawa rin siya ng pahalang na balangkas na yari sa akasya, 5 sa isang gilid, 5 sa kabila, 5 rin sa likod. Ang pahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang gilid ng dingding. Binalot nila ng ginto ang mga haligi at kinabitan ng algoryang ginto na pagsusuotan ng mga pahalang na haligi na binalot din ng ginto. Gumawa rin sila ng kortinang yari sa pinong lino at kulay asul, kulay ubi at pula na lanang. Ito'y binordahan nila ng larawan ng kerubin. Gumawa sila ng 4 na haliging akasya na kabitan ng tabing. Binalot nila ito ng ginto, kinabitan ng kawit na ginto rin at itinayo sa 4 na tuntungang pilak para sa pintuan. Gumawa sila ng kurtinang yari sa pirong lino at lanang kulay asul, kulay ubi at pula at binordahan ng maganda. Gumawa sila ng 5 posteng pagsasabitan ng kurtina. Kinabit nila iyon sa mga kawit, ang duloy binalot ng ginto. Gayon din ang mga haligi at itinayo sa 5 tuntungang tanso. Exodo Kabanata 37. Yari sa akasya ang ginawa ni Bezalel na kaban ng tipan. 1.1 na metro ang haba, 0.7 na metro ang luwang at 0.7 din na metro ang taas. Binalot niya ng ginto ang loob at labas at ang labi nito'y nilagyan nila ng moldurang ginto. Gumawa siya ng 4 na algoryang ginto at ikinabit sa 4 na paa ng kaban. Tigalawa sa magkabila. Gumawa rin siya ng kahoy na pampasan na yari sa akasya at binalutan din niya ito ng ginto. Isinuot niya ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid upang maging pasanan nito. Ginawa rin niya ang luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 na metro at 0.7 na metro naman ang luwang. Ang magkabilang dulo nito ay iginawa niya ng 2 kerubin yari sa purong ginto. Tig-isa sa magkabilang dulo. Ikinabit niya ito mabuti sa luklukan ng awa. Kaya ito at ang kerubin ay naging isang piraso. Kaharap ang mga kerubin at nakatungo sa luklukan ng awa. Nakabuka ang kanilang mga pakpak at nakalukob dito. Gumawa rin ng mesang akasya si Bezalel. 0.9 na metro ang haba nito at 0.5 na metro ang lapad at 0.7 na metro ang taas. Binalot niya ito ng ginto at pati na ang paligid. Nilagyan niya ito ng sinepa na sinlapad ng isang palad at pinaligiran din ng ginto. Gumawa siya ng 4 na algoryang ginto at ikinabit sa 4 na sulok sa may tapat ng paa nito. Ang mga algoryang
pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Iginawa rin niya ng mesa ang mga pampasan na yari sa akasya at binalutan din ng ginto. Gumawa rin siya ng mga kagamitang ginto para sa mesa, mga plato, tasa, banga at mangkok para sa handog na inumin. Gumawa rin siya ng ilawang yari sa purong ginto at patungan at tagdan nito'y yari sa pinipit na purong ginto. Ang mga palamutin nitong bulak, ang buko at ang mga talulot ay parang iisang piraso. Mayroon itong 6 na sanga, tigatlo sa magkabila. Bawat sanga ay may 3 magagandang bulaklak na parang almendra, may usbong at may talulot. Ang tagdan ay may tig-4 ding bulaklak na tulad ng nasa sanga. May tig-1 usbong sa ilalim ng mga sanga. Isa sa ilalim ng bawat sanga. Ang mga usbong, mga sanga at ang mga tagdan ng ilawan ay isang piraso na gawa sa purong ginto. Ang ilawan ay iginawa niya ng pitong ilaw na may kasamang pang-ipit ng misa at patungan na pawang dalisay na ginto. Ang nagamit sa ilawan ay 35 kilong purong ginto. Gumawa siya ng altar na sunugan ng insenso. Ito ay yari sa punong akasya. Ito ay parisukat, 0.5 na metro ang haba, gayon din ang lapad at 0.9 na metro ang taas. 4 na sulok nito ay nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar. Binalutan niya ang ibabaw nito ng purong ginto at ang mga gilid at ang mga sungay ay binalot din ng ginto. Gumawa siya ng 2 argoryang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba para pagsuotan ng pampasan. Gumawa rin siya ng pampasan na yari sa punong akasya at ito'y binalot din ng ginto. Si Bezalel din ang naghalo ng sagradong langis na pampahid at ng purong insenso at ito'y parang ginawa ng isang dalubhasa sa paggawa ng pabango. Exodo Kabanata 38. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat, 2.2 na metro ang haba, gayon din ang lapad at 1.3 na metro naman ang taas. Ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar at binalot ng tanso. Si Bezalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar. Palayok, pala, palanggana, malaking tinidor at lagayan ng apoy. Gumawa rin siya ng parilyang tanso at ikinabit sa ilalim ng batyang sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng 4 na argolya at ikinabit sa 4 na sulok ng parilya para pagsuotan ng pampasan. Akasya rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso at sinuot sa mga argolya sa gitna ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may guwang sa loob. Gumawa nga siya ng palangganang tanso at tanso rin ng patungan. Ang ginamit niya rito ay tansong ginagamit bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Pagkatapos ginawa niya ang bulwagan na pinaligiran niya ng mamahaling telang lino sa gawing timog at 45 na metro ang haba ng tabing at ito ikinabit niya sa 2 posteng tanso na itinayo sa 20 tungtungang tanso rin. Pilak naman ang mga kawit at ang sabitang baras ay ginamit niya. Gayon din ang ginawa niya sa gawing hilaga, 45 metro na ang mga tabing na ikinabit sa 20 posteng tanso na itinayo sa 20 tungtungang tanso. Pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanluran naman, 22 metro ang haba ng tabing na isinabit niya sa 10 poste, nakatindig sa 10 tuntungan. Ang mga kawit at baras ay gawa sa pilak. Ang luwang na harapan ng bulwagan ay gawing silangan ay 22 metro. Sa isang gilid ng pintuan ay nilagyan ng kortinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 poste nakapatong sa 3 tuntungan. Gayon din sa kabilang gilid. Kaya ang 2 gilid ng pintuan ay may tig-isang kortinang 6.6 na metro ang haba at nakasabit sa 3 posteng nakapatong sa kanyang tungtungan. Lahat ng tabing ng bulwagan ay mamamahaling telang lino. Tanso ang tuntungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste. Gayon din ang mga haligi. Ang kortina sa may pintuan ay mamamahaling lino at lanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula. Maganda ang borda nito. Ang haba't lapad nito ay 9 na metro, samantalang 2 metro naman ang taas, tulad ng tabing sa bulwagan. Ito'y nakasabit sa 4 na posteng nakapatong sa 4 na tuntungang tanso. Ang mga kawit nito at balot ay pawang pilak, tanso naman ang mga tulos na ginamit sa toldang tipanan at tabing ng bulwagan. Ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaban ng tipan. Ang listahang ito ay ipinagawa ni Moises sa mga Levita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng inutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri, apo ni Hur, buhat sa lipi ni Huda. Ang pangunahin niyang katulong na si Aholiab ay anak ni Ahisamak at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ang mahusay mag-ukit, isang taga-disenyo at manghahabi ng pinong lino at lanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula. Lahat ng gintong ginamit sa santuario ay umabot na
1,000 kilo ayon sa timbangan sa templo. Ang lahat ng ito'y inihandog kay Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga taong napabilang sa sensus ay umabot sa 3,430 kilo ayon din sa timbangan sa templo. Ang mga ito ay kabuuan ng lahat ng inihandog ng mga napabilang sa census na umabot naman sa 603,550 na katao mula sa 20 taon pataas. Bawat isa ay nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa santuaryo. Ang pilak na nagamit sa mga tuntungan ng santuaryo at tabing ng bulwagan ay 3,400 na kilo, 100 na tuntungan na tig 34 na kilo. Ang 30 kilo ay ginamit sa mga kawit ng poste, sa mga dulo nito at sa mga bahagi. Ang tansong inihandog kay Moises ay umabot naman sa 2,425 kilo. Ito ay ginamit sa mga tuntungan sa pintuan ng koldang tipanan, sa altar at sa parilyang tanso, gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tuntungan sa paligid ng patio at tuntungan ng poste ng pinto at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo. Exodo Kabanata 39. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Lanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga pari. Mainam na lino, lanang kulay asul, kulay ubi, kulay pula ang ginamit nila sa ephod. Ang ginto ay pinipit nila ng manipis at ginupit ng pino na parang sinulit at inihalo sa paghabi ng mga salanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula. At sa mainam na lino, ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tali na siyang nagdurugtong sa likod at harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamuka ng ephod na yari rin sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ubi, kulay pula at bordahan din ng mga hibla ng ginto tulad ng inutos ni Yahweh. Kumuha sila ng mga batong kornalina at inayos ito sa patungang ginto. Iniyukit nila dito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel ng mayari para itong isang magandang pantatak. Ang mga batoy ikinabit nila sa tali sa balikat ng ephod upang maalaala ang mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng pektoral. Ganda ang borda nito tulad ng ephod at yari din sa mainam na lino. At lanang kulay asul, kulay ube, pula at mayroon din itong sinulit na ginto. Ito'y magkatakob at parisukat. 0.2 na metro ang haba at gayon din ang lapad. Kinabitan nila ito ng 4 na hilera ng mamahaling bato upang sa unang hanay ay ruby, topas at karbungko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, sapiro at brilyante. Sa ikatlong hilera ay hasinto, agata at ametisa. At sa ikaapat, berilo, coronalina at hasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. 12 lahat ng batong ginamit upang kumatawan sa 12 anak ni Israel tulad ng isang pantatak. Sa bawat batoy, nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Naglubid sila ng pinitpit na ginto at ito ay ginawang panali sa pectoral. Gumawa rin sila ng 2 patungan at 2 argolyang ginto na ikinabit nila sa 2 sulok ng pectoral sa gawing itaas. Itinali nila sa argolya ang tigisang dulo ng mga nilubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay itinali nila sa 2 patungang ginto sa gintong sa tali sa balikat ng ephod. Gumawa rin sila ng 2 argolyang ikinabit sa 2 sulok sa gawing ibaba ng pectoral. Gumawa rin sila ng 2 argolyang ginto at kinabit sa ibaba ng tali sa balikat sa may tahi sa itaas ng pamikis na ephod. Ang argolyang pectoral at ang ephod ay pinagkabit nila ng lubid na asul para hindi magkahiwalay. Ito yung ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng damit na nasa ilalim ng ephod. Ito yari sa lanang kulay asul at may butas na suotan ng ulo. Ang butas na may tupi upang hindi matastas. Ang laylayan nito ay nilagyan nila ng mga palawit na tila bunga ng punong granada. Ang mga ito yari sa pinong lino at lanang asul, kulay ubi at kulay pula. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at ikinabit sa laylayan sa pagitan ng mga palawit. Kaya ang laylayan ng may isang hilera ng mga palawit na mukhang bunga ng punong granada ay mga kampanilyang ginto. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa din sila ng mahabang panloob na kasuotan para kay Aaron at sa kanyang mga anak. At ang mga ito'y yari sa pinong lino, gayon din ang turbante, ang mga sombrero at ang mga linong salawal. Ang pamikis naman ay sa baywang ay yari sa pinong lino, lanang kulay asul, kulay ubi, kulay pula at binurdahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Ang turbante ay nilagay nila sa palabuting ginto at may nakaukit na ganito ang salita, nakalaan kay Yahweh. Ito'y tinali nila sa turbante sa pamamagitan ng kordong asul tulad ng utos ni Yahweh.
Matapos nilang gawin ang toldang tipanan ayon sa inutos ni Yahweh, gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. Ipinakita nila kay Moises ang lahat, ang tabernakulo, ang tolda at lahat ng gamit dito, ang mga kawit, mga patayo at pahalang na balangkas, tungkod at mga tungtungan nito, ang mga pantakip na balat na tupa na kinulayan ng pula, balat ng kambing at ang mga tabing, ang kaban ng tipan at ang pasanan nito, ang luklukan ng awa. Ipinakita rin nila ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa Diyos, ang ilawang ginto, ang mga ilaw at ang iba pang mga kagamitan nito, at ang langis para sa ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ang kurtina para sa pintuan ng tolda. Pinakita rin nila ang altar na tanso kasama ng parilyang tanso, ang mga pasanan at lahat ng kagamitan ng altar, ang palangganang tanso at ang patungan nito, ang mga kurtina para sa bulwagan, ang mga poste at ang mga tuntungan nito, ang tabing sa pagpasok sa bulwagan, ang mga tali, ang mga tulos para sa tolda at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng toldang tipanan. Ipinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga pari para sa kanilang paglilingkod sa dakong banal. Ang banal na kasuotan ng paring si Aaron at ang kasuotan ng kanyang anak ay na maglilingkod bilang mga pari. Lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito'y isa-isang tinignan ni Moises at binasbasan ng matiyak na nangyari ang mga ito ayon sa inutos ni Yahweh. Exodo Kabanata 4 na po. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kaban ng tipan at tabingan mo. Ipasok mo ang mga mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaban ng tipan. Kabitan mo ng tabing ang pintuan nito, ang altar na may sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo na toldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar ang mga tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at sa mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng toldang tipanan at doon maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Gayon din ang paraan mo siya itatalaga sa akin. At sila'y maglingkod sa akin bilang pari. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak, isuot mo sa kanilang mahabang panloob na kasuotan, pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pari habang buhay. Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa inutos ni Yahweh, kaya ang tabernakulo'y tinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikatlong taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ay nagtayo ng tabernakulo, inilagay nila ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga balangkas, isinuot sa mga argolya ang mga pahalang na balangkas at itinayo ang mga poste. Nilatagan nila ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng inutos ni Yahweh. Nilagay niya sa loob ng kaban ng tipan ang tapyas na batong kinasulatan ng mga utos, isinuot sa mga argolyang kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan niya ayon sa utos ni Yahweh. Ang mesa ay inilagay niya sa loob ng toldang tipanan sa may gawing hilaga ng tabernakulo sa labas ng tabing. Tulad ng utos ni Yahweh, pinatong niya sa mesa ang tinapay na paghahandog. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng toldang tipanan. Sa gawing timog ng tabernakulo, sa tapat ng mesa, at inayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng toldang tipanan ang altar na ginto sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang mga mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sunugan ng mga handog ay nilagay niya sa harap ng pintuan ng toldang tipanan at dito niya inialay ang mga handog na sinusunog at ang mga handog na pagkaing butil tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya ang palanggana sa pagitan ng toldang tipanan at ng altar at ito inilagyan ng tubig. Doon naghugas ang paat kamay sina Moises, Aaron at ang kanyang mga anak. Tuwing papasok sila sa toldang tipanan o lalapit sa altar, naghugas sila tulad ng inutos ni Yahweh kay Moises. Pinaligiran niya ng tabing ang tolda at ang altar, tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Natapos ni Moises ang lahat ng pinapagawa sa kanya. Nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi nakapasok si Moises sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang silang
tuwing mataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi mataas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi naman, ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay.